Hi everyone! So may nag-comment sa atin, sabi niya, Hi, do you have a tutorial on how to make a wedding website? Thank you in advance. Ito yung sinasabi niyo wedding website. So dalawa lang ang kailangan natin dito para sa website natin. Una, Canva. Second, yung mga print na photos nyo or yung photos na meron kayo. So una, syempre pupunta tayo sa canva.com. So ito, may free version naman to. Second, ita-type natin is website, wedding. Yan. Templates na kasi dito na pwede nyo nang gamitin. Tapos palitan nyo na lang yung colors or yung text sa mismong loob. So, pipili kayo ng template. Make sure na lang na nakalagay is website dito. Website by Canva Creative Studio. Yan. Or basta dapat halatang halata yung word na website. Para make sure na yung gagawin nyo talaga is pang website siya. Pwede natin siyang i-publish later. Tip ko sa inyo is kapag pipili kayo ng template, for example this one, make sure na gusto nyo na rin yung font niya na ginamit doon sa template. Check nyo lang muna yung preview na kung okay na sa inyo to. Click nyo lang to customize this template. Ayan. Yung amin kasi ng husband ko, ganito lang yung wedding website namin kasi binagi ko siya sa personality namin. Simple lang, ganun. Tapos walang masyadong elements. Mostly nili ko is yung photos namin from our prenup. And then, palitan nyo na lang to. Wedding of Jamin Alfonso, ganun. Ginawa ko dahil nga binagi ko siya sa amin. Inuna ko yung first page as picture siya agad. So, nag-add lang ako dito. Ito, add page. And then, i-accept nyo lang siya. So, for example, i-open ko yung wedding photo namin. So, makikita nyo, naka-landscape yung size ng photo natin, dapat, ay ng website natin. So, yung kukunin natin is pang landscape din. So, for example, ito, the landscape siya. Landscape din yung kinuha kong photo niya. Ayan. So, gagawin natin, expand nyo lang. Ayan. Kasama yung ano. Ayan, para high quality siya, ginawa ko, in-expand ko lang. Yung naging style ko kasi is gusto ko talaga ma-emphasize yung mga photos namin sa una. So, pwede yan. Una, photo muna. Pwede rin nyo rin ito. Ito names nyo, ilagay nyo sa photo din nakataas. Ayan. Sa first page din siya. Ayan. Pwede nyo siyang i-bold. So, for example, ito ayaw ko yung end niya. So, pwede tayo mag-duplicate. Kasi masyado siyang malaki, diba? I-duplicate lang natin. And then, i-delete ko siya dito. Ayan, i-delete ko yung pangalan. Kasi niliitan ko to. Tapos, hindi natin siyang center. Ayan, no. Center. Ayan. Kunyari ito, ayaw nyo rin siyang ganyan, na nakagitna lahat. Tapos ito, hindi rin, for example, hindi nyo rin gusto na masyadong malaking space dito. Kaya gagawin natin, i-duplicate din natin ito. Pag-iwalin na lang natin yung name namin, ninyo. So, tatanggalin ko si Alfonso. Yan. So, ang mangyayari, isang name na lang ito. Jam. Kasi ito, tatanggalin ko si Jam dito. Kasi akyat ko. So, yan, pwede kayong mag-experiment. So, for example, feeling nyo masyadong malaki yung space ng lettering. Pwede natin yang i-palitan dito sa spacing. So, meron tayong letter spacing, meron tayong line spacing. So, for letter spacing, gusto nyo mag-expand pa, yan, mag-expand yan. Kung liitan natin dahil masyado nga siyang layo-layo, yan, pwede nyo rin siyang gawin na ganun. So, for example, ito, pareho na lang natin siya dun sa letter spacing nung kanina. Para hindi sila pangit tingnan. Ayan. Tada! Ayan, pwede kayong mag-ganun. Pwede nila pakilaman, ganyan. Medyo effort lang talaga. Ayan. Ayan. And then, pag gusto nyo na siyang ganyan, select, shift, and then select, i-group nyo para kahit magalaw siya kahit saan, magkakasama na sila. Ayan. Tapos, gitna lang natin ng konti. Ayan. Tapos, yan na. Open yung first page natin. So, ito, pwede nyo tanggalin yung background kung ayaw nyo, tapos pwede nyo nang ulitin. So, ang naging strategy ko kasi is, picture, text, parang ganito. Picture, text, picture, text, picture, text. Ayan. Like and comment if gusto nyo pa part 2. Palitan naman yung template natin. Okay na to. Palitan nyo lang yung name nyo. Lagyan nyo lang yung name nyo. Ayan. Jam and Alfonso. Ayan. Tapos, A. Pwede din baliktad. Yan yung maganda sa mga naka-template na agad sa Canva. Tapos lagyan nyo lang yung date. Kailan kayo kakasal. Ayan. For example kami, January 17. Ayan. 2 PM. Ayan, tapos lagyan na lang natin San Fernando. Ay, lagyan na lang San Fernando. Pampanga. Ayan. So, dahil may Jamin Alfonso na, nalagyan na natin dito yung pilido. Nagiging yung pilido nyo. So, in our case, it's Carlos. Ayan. Tapos pwede nyo siya lakihan dito. Ayan, sabihin natin 150. Span nyo lang. Tada. Ayan. Tapos gawin natin bold. Ginamit ko effect to lift. Wala lang kit lang. Parang nagkaroon lang siya, na-emboss lang siya ng konti. You can also put animation if you want. Ako kasi gusto ko yung mga animation na rise, pero, gusto ko yung animation na, saan ba? This one, wipe, tapos papunta dito. Tapos make sure na lang lahat nasa gitna, makita nyo itong red line.
na lalabas. Yan. Ibig sabihin nasa gitna yung text niya sa buong page. So, pag pinlay natin yan, ganyan siya. So, lagyan natin na effect yung una din. So, dahil magkakaibang element, kailangan i-animate siya. I-animate mo siya kung paano sunod-sunod gustong lumitaw. Yan. Okay, so pag pinlay natin siya, kunyari preview, tada, ganyan siya. Sa second page. Ayan, ulitin natin. Preview. Ayan. Diba? Ayan, okay na yung first page natin. Ang gagawin natin is, make sure nyo lang na alam nyo kung anong gusto nyo ilagay dun sa wedding invitation nyo. So, ako kasi nilagay namin kung ano yung plan ng day na yun kasi civil wedding kami, iba yung location ng civil wedding namin sa reception namin. So, naglagay din ako ng timeline and then yung part ng our love story. So, kinento ko kung paano nag-start yung love story namin, paano kami for 11 years, ganyan. Ayan. And then, nilagay ko yung name ng parents namin ng ninongs. So, as you can see, yung sinabi ko kanina, alternate sila photo, text, photo. Yan, para balance lang sila lahat. And then, of course, yung attire, importante yan. Dun sa laman ng yung website. And then, restrictions, kami kasi ito yung mga colors na hindi namin gusto. Also, yung mga jeans, t-shirt, yan, hindi namin inalaw sa wedding namin. And then, yan, photos. Also, the RSVP reminder, kasi nag-send na kami ng unang invitation noon. So, nire-remind lang namin sila. Dahil intimate wedding kami, kailangan, sure na sure kami dun sa mga pupunta talaga. Yun. Kasi bilang lang talaga, 48 lang kasi yung guests namin. 50 kasama kami. And then, yung mga frequently asked questions, itong area na to is, nag-research kasi ako sa TikTok, yan. Ang dami kasi doon na mga questions, usually questions sa mga guests, para matulungan sila. So, nilagay ko lang din. Ayan, notes and gifts. Ayan. Tapos, nilagay din ako ng official wedding hashtag. Kung gusto nyo din maglagay, okay din. And then, yung second to the last part, yung photos. Ayan. Kinalage ko lang yung mga photos gamit yung frame sa Canva. And then, of course, last part is see you, everyone. Yan. As you can see, website namin, parang straight page lang siya, diba? Nasa scroll down. Ang purpose nun kasi is, yung mga nagbabasa kasi nito halos matatanda. So, may mga edad na, so baka hindi nila alam i-navigate. Kaya ang naging strategy is, one full page na lang siya na pwedeng i-navigate pababa lahat. Yan. Actually, itong photos din, pag in-expand mo, high quality pa rin sila. No. High quality, kasi frames yung ginamit. Yan. So, dito. So, picture, text, picture. Yan. Para balance lang lahat. So, ito, Carlos. Pwede din kayo maglagay, sinabi ko kanina, pwede kayo maglagay ng effects. Ayan. White. So, talagang white kasi ano lang, clean, very clean lang siya. Ayan. So, after nito, of course, lagay nyo yung details. Like, delete nyo na lang itong mga nasa template. Ayan. So, huwag nyo tatanggalin yung text dito. Kasi, yung font na yan gagamitin natin, magka-copy-paste lang tayo. Or, kung may nakalagay na kayo, nakahanda na kayo mga text, mas maganda para copy-paste na lang tayo. Gamit yung font na mismong template na ng Canva. Ayan. Actually, pwede rin kayo maglagay ng QR dito. Yung iba may QR, hindi na ako naglagay ng QR na location, pero pwede rin kayo maglagay. So, next natin is, so for example, itong element na to, yung we're getting married. Kunyari gusto nyo din ng ganyan, punta na kayo dito sa elements. Tapos, harapin nyo lang, we're getting married. Search lang, we're getting married. So, magbibigay ng example search si Canva, so see all. Ayan. Ito yung pinili ko dito. Kasi gusto ko may gumagalaw naman ng konti dahil sobrang simple na nga ng wedding website namin, puro photos. Pwede nyo lagay dito para hindi overpowering din sa mismong picture. We're getting married, yan. O kaya here, you can experiment kung saan mo gusto ilagay. You can always do preview here. Ayan, kung gusto talaga itsura nun. See? Oh. Ayan. Diba? You can also change yung duration ng tagal ng isang page. So, makikita nyo yan dito. I-click nyo. And then, i-click nyo, diba? Itong page na to. Makita nyo to. Itong timing, edit timing. So, pwedeng per page, tatagal siya ng 5 seconds each. Tapos, apply to all pages nyo lang. Pwede nyo siya i-customize depending kung mahaba ba yung binabasa per slide, per page. Okay, parang ganyan. And then, of course, don't forget, next ka. Okay, mag-generate na lang kayo kung may message kayo sa kanila, ano yung gusto nyo sabihin sa guest nyo, reminders, ganyan. Naglagay din ako ng timeline, yan. So, yung sinasabi ko nga kanina, huwag nyo aalisin to kasi pwede nyo silang magamit sa mga iba nyo pang edit. So, for example, gusto nyo itong text na to. So, the seasons, ito ba? The seasons din. Ito. So, pare-pareho sila. So, gayahin na lang natin yung ginawa ko, the timeline. Ayan. Gusto ko center. Usually kasi mas prefer ko ang center na text. Ayan, the timeline. Pwede nga lakihan ito. Or pwede nyo expand, ganyan. Pero para mas madali na lang, ganito na lang. Mas clean din siya. Ayan. Tapos pwede rin kayo maglagay ng photo dito sa gilid, kahit may photo na kayo. Ayan, just to make everything na, para ma-fill lang yung spaces. Hindi siya masyadong blank. So, I'm looking for a photo na naka-portrait naman siya this time. So, for example, this one. So, ako nga, sinabi ko nila, in-expand ko lang sila. Yan, kasi ayaw kong bumaba din yung quality. Hindi na ako gumagamit ng frames, but actually, you can use frames. Pero ako, diretso na since one photo lang naman. Ayan. And then, just move this one. Siyempre, dapat align sila. Ayan. Then, you can put your timeline here. Ayan. Kung gusto mo din ng effecto, you can do it. For example, gusto mo siyang maging lift, you can also do it. Ayan. Change the intensity of the effect. Also, you can put animation, like yung sinabi ko kanina, mahilig talaga ako sa wipe. And then, papunta sa right. Yan. So, pag pin-review mo, ganyan siya.
Okay, ganyan. Yan, you just have to use your resources. Like and comment for part 3. So, ituturo ko naman sa inyo ngayon yung sa last part ng wedding invitations namin. Wedding invitation namin is ito. Itong photo, paano naka-launch. So, gagawin lang natin is mag-add ka ulit. And then, go to elements. Search frames. Ayan. So, makakita ka ng frames dito. Ayan. Ako kasi pinili ko yung madami na siya agad. Para copy-paste lang ako. So, let me find yung naka-collage na agad. For example is, ito. Or, frame collage. Ayan. Let's delete this one. Pwede ka mamili. Madami siyang frames dito. Ayan. Pwede rin love. Gusto nyo. Ayan. Pero yung sa amin, puro squares lang yun eh. So ito, you can change yung color ng frame niya. So ako white. Or pwede kayo medyo mag-cream para halata. Pwede rin pink. Ayan. I mean, pinkish. Ganyan. And then expand. Para kita lang. And then what you're gonna do is select and then copy-paste. Hanggang mapuno nyo to. And then pwedeng select ulit. Tapos i-group nyo. And then, di ba naka-group na siya? Copy, paste, do it again hanggat mapuno niyo yung frame doon. Hanggat mapuno niyo yung website niyan. Tada, ungroup ko to. So, ay, ungroup ko, delete ko to last. So, nakita niyo hindi siya nakagitna. Adjust lang natin. Yan. And then, iba yan yung mga frames. Yan, for example, this one. Open mo lang ulit yung mga photos mo. Open mo lang ulit yung mga photos nyo and then you can drag it. Papunta sa Canva. And then drag mo lang. Tada! Ayan, love. Tapos pwede ka magpalit ng color background para mas ma-emphasize yung pictures na, tapos may word na love. Ayan. Depende yan sa theme nyo, of course. Tapos, kunyari ayaw nyo yung photo na nalagay nyo. Delete lang, and then delete image. Ayan. Then you can choose another photo na gusto nyo. For example, this one. Ina-drag ko lang ulit papunta kay Canva. And then, pasok. You can also always adjust yung photo. Siyempre, kung gusto nyo kita yung mukha nyo. Like, for example, this one, hindi. So, ayan. Move lang natin. Tada. And then it says, love. Ayan. Parang ganyan. Parang ganyan siya sa dulo. Ayan o. Diba? And then, same. Yung gagawin natin sa mga frames na to. Drag photos na, siyempre, gusto nyo. Isama dun sa mga pictures nyo. Drag nyo lang. And then, ungroup natin lahat para ma-edit pala natin isa-isa. Then you can move, edit and move. Ayan. So, just choose photos lang na gusto nyo isama. Ano rito? Double click lang and then edit. Hanggang mapuno niyan. So, yung itsura nito para magiging ganito siya niyan. Yan. So, for example, tapos na tayo sa lahat. Paano natin siya ipapublish? So, gagawin na lang natin, i-click lang natin ito, publish website. Ayan. Tapos, huwag nyo i-click tong resize on mobile. Masisira yung buong itsura ng website nyo pagdating sa mobile. So, make sure hindi nakaklik tong mga to, no? And then, pwede nyo i-edit to. Ayan. Pwede nyo gawing wedding of John and Alfonso. Yan kasi yung parang magiging, name ng website yun sa dulo ng link. So, gagawin lang natin, publish website. Tapos, wait lang tayo. Okay na, yan. Publish na yung website natin. So, copy lang natin. I-open natin siya dito yan. Tingnan natin kung lalabas. Tada! Ganyan na siya niya. Ayan. As you can see, iba yung tsura niya sa mismong website versus sa mobile niyan. So, lagi nyo i-check. Ayan. Parang ganyan. So, kunyari hindi nyo pa nagustuhan yung itsura niya, diba? Pwede naman kayo mag-design ulit. I-edit design nyo lang siya. To adjust. And then, re-republish nyo lang siya nun. Para makita yung ibang, para makita yung mga in-edit nyo. Doon sa bago. Ayan. Okay, bye guys. If you have any questions, tanong lang kayo sa comments. Bye!